Isa pong pagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po tayo mga kapatid? So ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating pong devotion. So tayo po ay nahinto at nagpahinga sandali. Ngunit tayo po ngayon ay makapagpapatuloy na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sa oras na ito ay marami po tayong mga napapanood sa internet na nagsasabi na malapit na daw pong dumating ang Panginoon at marami na pong mga sinyales na nangyayari according doon sa Mateo chapter 24. So marami din pong mga balita ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa iba pang mga social media platform na nagpapakita ng mga ebidensya na malapit nang dumating ang ng Panginoon. So ngayon, gusto ko pong ipaunawa sa inyo ngayon na anytime pwede po tayong bawian ng buhay at anytime pwede pong bumalik ang Panginoon. Ang tanong, kapag tayo po ba ay namatay, sigurado po ba tayong sa langit tayo pupunta? Kung babalik naman po ang Panginoon, sigurado po ba tayo na tayo po ay makakasama niya? So yun po yung magandang matiyak po natin sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po nagkulang ang Biblia na magpaalala po sa lahat ng tao na mayroon pong tinatawag na eternal punishment pag tayo po ay mamatay. So, marami din po ngayon mga lumalabas na iba't ibang uri ng mga relihiyon na nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan do ay sa gawa, sa pagsisimba, sa paggawa ng mabuti at sa iba pang mga bagay. May mga tao din naman na nagsasabi, mga grupo, na pumasok ka sa isang grupo at ikaw po ay maliligtas. So ano nga po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kanino ba talaga natin matatamo ang kaligtasan? Ang kaligtasan ng ating pong buhay. Ang sabi po sa unang Juan chapter 5 verse 10, tinan niyo po ito. Ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumampalataya sa Diyos ay ginawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Napakalinaw po. Na kapag wala daw po si Kristo sa puso natin, sa buhay ng isang tao, wala daw po sa kanya ang buhay na walang hanggan. Ano po ibig sabihin po nito? Ibig sabihin lang po nito, ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Ano po ba itong buhay na walang hanggan? Ito po ay assurance ng Panginoon sa mga taong napapahamak o sa mga taong napahamak dahil sa kanilang kasalanan. Kaya po ang buhay na walang hanggan, ibinibigay ito sa mga taong tunay na sumampalataya sa Diyos. Marahil po nagtuturo, sumampalataya ka lang, maligtas ka na. So marahil ang kanila pong kaisipan ay salitang sumampalataya, pero malalim po ang kahulugan ng pagsampalataya. Ang pagsampalataya po ay may kasamang repentance, pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So yan po yung tinatawag na pagsampalataya. At nakikita po yon sa buhay ng isang tao. Kaya mga kapatid, patuloy tayong maging mausisa sa mga nangyayari, sa mga narinig po natin, sa mga nababasa natin, at sa mga tinuturo po sa atin. Sapagkat malapit na po ang paghukom. Sinasabi po ng Diyos na ang sinumang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Tingnan po natin ito sa aklat ng Juan. Ano bang sinasabi sa aklat ng Juan? John chapter 3 verse 18. Hindi na hinahatulan ng parusa
ang sumampalataya sa anak. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, sino po ba ang kaisa-isang anak ng Diyos? Si Kristo. Ang hindi daw po sumampalataya kay Kristo ay hahatulan. Saan? Saan po tayo hatulan? So, bukas po, ipapaunawa ko po sa inyo ang tungkol po sa judgment, patungkol po sa nalalapit na paghuhukom ng ating pong Panginoon. So, ngayon, gusto ko pong matiyak po, itiyak sa inyo na ang kaligtasan ay matatamo lamang po natin kay Kristo. Bakit po? Sapagkat si Yesu Kristo lamang naman po ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong iba. Wala naman pong nagbayad ng kasalanan po natin, kundi si Kristo lamang. Wala naman pong namatay. Walang ipinako sa krus na iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, ibig sabihin po, mga kapatid, tiyakin po natin na tayo po ay nakakaalam. Pag namatay tayo, kapag dumating ang Panginoong Hesus Kristo, dapat tiyak po natin kung saan po tayo pupunta. Kasama ba natin ang Diyos o doon tayo sa kapahamakan sa impyerno? So ngayon po, mga kapatid, kung hindi niyo po pa kilala ang Panginoon, naway magkaroon po ng space sa puso natin, natanggapin po natin, sampalatayaan po natin si Kristo bilang Lord and Savior. Tayo pong natin manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Kami po'y nagagalak sapagkat meron pong ginawa ang aming Panginoong Kristo sa buhay po namin. O Diyos, dalangin ko sa mga tagapakinig, Panginoon. Manguna kayo, kausapin niyo po sila, Panginoon. Ilagay niyo po sa kanilang mga puso na totoo, Panginoon, na mayroong nakaambang kapahamakan. Ngunit, dahil sa inyong pag-ibig, may nakaambang pagliligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya, pagsuko ng buhay sa aming pong Panginoon sa Kristo. Kaya naman, Panginoon, sa mga tagapakinig po namin, samahan niyo sila, Panginoon. Ano man, Lord, ang mga buto sa kanilang puso na naitanim, Panginoon, sumibol ito at maging daan ito, Panginoon, para mas lalo po namin kayong makilala. In Jesus' name we pray. Amen.